parang sinakto nila no Midnight na parang perfect for Eve and even na Beatrix. Oo. Tsaka din, Shark Special. Ito yung mga picks na paborito talaga ni Shark, yung mga pang-pick off na hero. I was expecting a Guinevere dahil favorite din niyang kunin yon, pero the Ruby is perfect for this lineup. Meron kang malaking coverage with the with the Eve, yung combo ng Real Earth Manipulation, with the I'm Offended, and also it just makes sure na walang makakalapit dito kay best player. Oh, so ito na guys parang pagalingan na naman to ng pokes para sa ating dalawang teams. Kabisado nga pala ni Hoon. Parang kung meron siyang Pokemon na hero, isa yung mga Eve dyan eh. But anyways, talagang si Kenji dito is more on vision na talaga. Napilita mag-flicker out dito si Kenji. Na naman! Similar to game 1, napilitan na naman siya mag-flicker. And medyo nakakatakot yung choice niya rito Nag-flicker siya versus this lineup. So, pag nahuli yung Mathilda and nagkataon na wala siyang dodge, mukhang wala ng takbuhan, makapa-ulti siya agad. Usually, yung mga Mathilda, nowadays, they would go for the Purify para lang masigurado nila na they can play aggressive with the dashes. Tapos yung aggressive tools ng kalaban ay nanenegate mo. But this time around, parang feeling ko ma-amplify lalo yung problema ng Morocco dito with the battle spell choice of Kenji. Grabe naman to 4-man invade. Oo. Wala siguro dire-diretso lang nila. Kasi naka-purify lang talaga dito is si Ayato. So pwedeng pumasok or talaga pwede lang mag-dive dito yung mga players ng United States. Kaya as early as now parang medyo nagkakaroon na agad ng gap pagdating doon sa gold. Kasi normally mga 500 gold lead ay may kita mo after ng first turtle. Pero dito ay evident na agad. So depende na lang yan kung paano yung farming ni Super Rival. But Super Rival still at level 3, magpapa-level 4 pa lang. So mukhang mauuna nga dito sila best player and the whole United States as there is no contest galing sa Morocco. Ayan na. Strong invasion coming out from White Chicken and best player taking down Hylos. Nakuha pa yung orange. Nakuha pa ni Shark yung orange. By the way, ang ganda ng ginawa ni Shark Alam niyang hindi siya magle-level 4 kahit i-clear niya yung mid-wave. So, binitawan niya na yun. Hinabol niya na lang yung Hylos, poking down Chris Combat, and then nung natapos na yung turtle take, nandoon na yung Spear of Alpha para mapigilan si Chris Combat na makalayo mula doon sa Alpha. Kaya pala parang hinarangan niya na, no? Ganun yung mga moments na yan, pero wait lang. Doon sa may Batagedi ginamit yung Eternal Guard at yung purple buff dito ay ayaw talaga ibigay ng United States at masesecure pa nga yan ng kanilang kupunan. So medyo taggutom naman this time around Super Rival, and better start para rin sa United States. And even White Chicken ay ready din to the rescue para sa kanya mga kakampi. At parang ayan, may lumilipad. Papalayo si Kenji. At sakit ang damage kay Ayato. Kita nyo yun? Parang more than kalahati naging damage against Assisi. Wala Yan ang nature ng Alpha Talagang yung true damage mararamdaman mo sa early game. Actually, ramdam mo buong pace ng game. Real Earth Manipulation. Grabe, lahat na lang ng spells binabato rito kay Super Rival para lang hindi makapag-farm yung Nolan. And alam din kasi nila, limited yung playmaking capabilities dito ng Morocco. So, willing magbato ng spells dito yung United States. Mapabattle spell man yan, mapaskill man yan. As long as may trade naman na napapilitan na lang lumayo yung Nolan, kanina nakuha nila yung purple buff, it's all worth it kasi yung early game ng Morocco dito nakasalalay sa playmaking capabilities sa Morocco. And unfortunately, yung playmaker nila naging isa lang, yung Nolan lang. Tsaka dito, even yung mga spells, dito yung even yung Revitalize ni Chris Combat or nung Hylos ay nagagamit para lang masave yung sarili, which is something na hindi mo gustong nangyayari for a Hylos early game. Dahil ibig sabihin nun yung pinaka-sustainability na gusto sana nilang i-pull off ay hindi na nabibigyan ng chance dito. So even na T ay hindi pa natin nakikita talaga pagdating sa teamfight, pero ibig sabihin niya ay talaga nakakapag-farm siya against Morocco, and really looking forward kung paano magiging fruitful farming for Ayato dahil wala pa na naman ding death against him, and it is what it is. USA nandito na naman sa purple buff pero makakapag-secure this time around si Super Rival. Yeah, forcing out the retry. Si Shark nga, inultihan pa niya yung purple buff just to make sure na pwede niya i-reset. Unfortunately, hindi niya nagawa yun. Pero look at the space na nabibigay ng United States for T on the Beatrix. Ito yung sinasabi ko kanina na cover lang para makapag-tower take dito yung Beatrix. Grabe, no? Yung pwesto dito ng United States.
alam mo na yung pwesto nila is not really meant for a team fight. Pero if ever na meron pumalag, GD naman sila. Parang ganun, wait lang, Circling Oo, Eagle. hindi. Laban kay Keith, pero hindi ipipilit. Mas katina naman yung damage. At ito nga yung sinasabi mo, makapag-flicker out si Kenji sa time na yon. And even best player 1 nakaabang kung sinong pwedeng magiging pupuntahan. At yun na nga si Heisenberg, makakatakas Piso. with a guiding wind. Pero grabe, piso para sa puso yung nangyari. Para kay Oo. Heisenberg doon. Ang bumuhay sa kanya yung yung isang tick nung Revitalize, nagkaroon siya ng HP tapos nakatak siya ni Kenji Paleo. But looking at the Beatrix now, buo na yung Blade of Despair. Just look at the gold disparity between the cores. 2,000 para kay 1,000 para kay Beatrix, 1,500 para sa Alpha. Best player having the time of his life and ayaw talaga mamigay ng jungle dito ni Shark. Ito yung ito yung mga laro na gustong-gusto ni Shark, yun na nagugulo niya yung jungler ng kalaban mag-isa. Poi Chicken though. Poi Chicken. Oh, si Poi Chicken, Revitalize sa loob ng bush. Ay! Na-deep fry! Nagkaroon ng mantika! Nagkaroon ng sebo! Makakatakas doon si Poi Chicken at ng mga players na side ng USA. Nabaliktad pa nga. Sumebo midnight, nakita mo eh. Nagkaroon ng puti eh. Nagkaroon ng shield. Oo. Nagsabi mo nga, nagkaroon ng mantika, nagkasebo. Naging Poi Chicken talaga. Kala mo, kinakain na siya ni Aya to, kaso na pagkain niya may oil. Ano ko po. Everything is looking good para dito sa Team US. Even Super Rival ay mamatay na rin. Flicker out dito si Hoon. Pero dahil sa players of Morocco at pabaliktad na naman. That is gonna be a kill against Genji. So 2 players down para dito sa Morocco and United States. 6-0 para sa ating 7-minute game time. Malaki na yung lead, hawak dito ng United States, 7k gold lead. And tuloy-tuloy lang yung pagbasing ng torre dito ni T. One more minion wave on this bottom lane, likely to be a free tower for United States. Pangatlong pagong nakuha ni best player. Some would say na parang worth it sana kung ginawang Lord na lang, pero at this point yung lead kasi ng US parang wala na silang pakialam, basta malinis nila yung gubat ng Morocco, tanggal nila lahat ng outer towers, and best player already making work on the top lane. Spear of Alpha, kumasa dito, tumama kay Super Rival, and sa Nolan going down. Napakaganda ng reload manipulation dito, napagamit na ng Circling Eagle yung Matilda, and that just means baka libre na naman yung mid lane tower. Parang ano ngayon, kung ikaw yung Morocco, parang mapapaisip ka, ano nga ba talagang gagawin natin? Magko-contest ba tayo? Or magka-counter-engage ba tayo? Magde-defense ba tayo ng torre? Pero kasi yung United States, Right. ayun, ginamit na mga pabala dito ni T. At parang pwede na namang mag-set up ng play si Shark anytime. So torre sa taas na masira na dito ng US. And even Hoon, nilalapag na yung kanyang mga kortina para makag-zone at mga players dito ng Morocco. Si Shark ay nakaabang. Pumasok na dito yung Alpha. At napagandang eternal card. Apat na players mga tatamaan doon pero walang damage yung ibang mga players ng Morocco or walang follow-up na play against them. Kaya United States, makakatakas at aalis muna. Yun yung mga yung kakabahan ka ng konti. Ito Super Rival dito. USA still leading the charge here. Hindi sila masyado nagpapatibag doon sa nangyaring play na yun. Alam nila walang ultimate si Heisenberg. So the Vexan is not gonna be any threat as of now. So ngayon, nagagawin lang ng US. Kalmado lang, disiplina ang gameplay. Linisin natin yung gubat, linisin natin yung minion waves, wait for the Lord. And susunod dito is pwede nilang basagin yung base towers dito ng Morocco. Oo nga, so eto parang nag-aantay na naman muna ulit. And even for Morocco, feeling ko ready din sila anytime eh. Kaso sakit kasi best player 1. Kaya no, parang wala pang ibang mga players dito ay ready na agad. At mabilis ang paggalaw ngayon ng United States. Midnight even Shark ay nakaready yata kung sinong pwedeng hilahin. Uy! At Circling Eagle para dito kay Kenji. Walang papasukin. But Lord is gonna be the target here for United States. Morocco, parang yung kanilang movement din is ready para sumilip. Pero malayo yung kanilang jungler for a contest. Para manggugulo lang yata, no? Oo. Di sila makasilip, nakaharang yung Ruby and pati na rin yung Hilda na hindi nila kayang bawasan. Sa totoo lang, paano nga nila papatayin dito si Poi Chicken? Nagpa-farm pa rin naman yung Nolan sa may top lane. Still looking for the gold that he needs. Medyo kawawa Super Rival dito. 3k behind siya against best player. Ngayon lalo na nakakuha pa ng Lord dito United States. 10k gold lead ang hawak nila. And Grabe. Lord marching in the middle lane. Isisync yung minion waves ng mid tsaka bot.
iniiwanan nila yung top. Sabi nila, dito nila kailangan. Pero US, and they actually break the base of Morocco. Oh, eto na yung Lord sa may middle lane. And si Kenji hindi yata makakapag go for set of play. At unti-unting sisira ng United States yung Torre dito sa may gandang gitna. Si Super Rival ay lilikod sana para makapag-clear ng minion wave. Pero si Chris Combat ang kanilang makukuha. And Lord ay nandito pa rin sa gitna. May minion pa doon sa may bandang baba. So parang pwedeng kuhanin din ng USA yung Torre dyan. Napakaganda pagpasok para kay best player. Ito is down! At si Shark, kung kanina yung mga objective ang kanyang ayaw ibigay, ngayon naman kukuhanin niya ang mga players ng Morocco. And eto na yata ang pinaka-inaantay na pagkapanalo ng USA as they win with a sweep.